Brother, bro. Kamusta, bro? Hello po. Good evening. Anong church mo, brother? INC po. INC. Ayun, ito. Yun. Kaibigan pala tayo dito. And welcome. Ano ka bro? Handog ka ba or converted? Gano'n ka nakatagal sa Converted ka ba? Converted. Ilang taon ka ng converted bro? Family po kasi namin yung nag-convert buong pamilya namin sa ano. Ilang taon na ba? Kaya nga po. 11. Ganun. 11 years. 11. 11 bata years. pa. So, since 11 years ka na sa Iglesia ni Cristo bro. 11 years old po ako. 11 years old. Ilang taon na ngayon bro? 11. Mga 28 na ako eh. 28. So, Mga ganun basta ikaw. siguro mga 20 years. Magtagal na. So 20 years almost. Matagal na. Sa loob ng 20 years bro na pamamalagi mo sa Iglesia ni Cristo bro, ano yung pinaka-paborito mong aral na nakita at pinaka-magandang aral na nakita mo na sa tingin mo wala sa iba, na kayo lang yung tinatawag na merong tinatawag na outstanding na aral na hindi makikita sa iba bro? Ano yun? Halos ano naman, wala naman kasi yung mga iba, kasi sabi nung isang member sa amin, yung mga iba talaga, kinukopya talaga nila kami. Pero regarding your question, yung pinakamagandang aral na nalaman ko dun is yung Jesus is hindi God ba? Si Jesus hindi God. Ito magandang topic to. So, Kasi ano Biblical yung aral nyo, bro. Mga nasa Biblia, di ba? Since sabi mo, Mga nasa Biblia. Kristo tao lang. Kristo ay hindi Diyos, no? Kasi kami, naniniwala kami, si Boy Letra, lahat na nanditong Katoliko, na ang Panginoong Hesukristo, tao. No? Naniniwala din kami tao ang Panginoon. Kaya ganito bro, sinasabi mo hindi siya Diyos, meron bang talata na mababasa, no? Ang Panginoong Hesukristo, letra por letra, hindi Diyos. Kasi ito brother Talata, bro. talata. Talata lang muna tayo. Ngayon, Talata ba? Bro. Ngayon. regarding talata, yung burden of proof kasi mga brad na magpapatunay kung si Jesus Christ ay God ay nasa inyo, Brad, hindi sa akin. Bigyan kita ng patunay, ha? At saka, sandali lang, Brad, sandali lang. Yung mga patunay nyo kasi, puro lang dyan. Wala naman kayong ibang litra por litra na patunay na... Wait lang, bro. Hindi, wala kayong, Brad, wala kayong ibang libro, Brad. Relax ka lang, bro. Bro, wag ka muna mag-hysterical. So, ganito, bro. Kalma. Hiningian kita ng talata, wala kang naibigay na si Kristo hindi Diyos. So, kami naman na magbibigay sa'yo, letra por letra, na si Kristo ay Diyos, letra por letra. Okay lang ba sa'yo? Asa? Sige, bro. Okay. Dito sa unang asa, Juan. Sabi ko na nga ba, Juan talaga eh. Sabi ko na. Anong talata yung babasahin ko? Hindi, sabi ko na basta Juan. Anong talata yung babasahin ko? Sabi ko na Juan yung babasahin. Anong talata yung babasahin ko? Ang babasahin ko ay Greek. Juan yung gagamitin mo. Boy. Bigyan natin lang sa Old Testament, bro, boy, kasi para sa kanya mali si Juan, bro. Hindi, ito na. Okay lang yan. So, paano mo ito pabaluktutin? Sa Juan 1:18. Sabi dito, letra por letra. Tinatin kung kaya niyan tutulan to. Sige, tutulan mo yung salita ng Diyos, bro, na ayon kay Juan. Sabi dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Paano mo tutulan yan? Letra por letra. Ulit, bro. Okay, tamo na. May pagsigaw ka pa, hindi mo naman pala. Ulitin ko ulit ha. Makinig kang mabuti. Alam mo na. Makinig kang mabuti. Hindi mo pa pala alam. Makinig kang mabuti, bro. Sigaw ka pa. Juan 1:18. Focus. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Paano mo yan tututulan? Paano Sabi ko na eh. Tutulan mo na. Sabi ko na Juan eh. Given na who is himself God. Ito nakita ko yung yung talata. Tutulan mo na, bro. Tutulan mo na. Tutulan ko. So according to your logic, dalawa ngayon yung Diyos.
Kasi who is himself Ano God? ang teka muna Uncle Magic saglit lang. Ano ang ginamit na term dito? Diyos o mga Diyos? Patay. Diyos. Pag sinabing Diyos, singular, plural. According sa inyo, plural. Sabi Kasi ko na eh. Tatlo sila eh. According sa amin, plural. Saan mo nabasa? Na according sa Catholic Hindi, Church, ang salitang Trinity, Diyos. sandali lang yung Trinity, hindi yan tatlo. Oo, Kaya hindi. nga saan mo nga nabasa? Oo, hindi. Trinity. Bigay mo yung Oo, referensya. Hindi ka Uncle sumasagot, Boy, Brad. Uncle Boy, wait lang, Uncle Boy. Wala na, hindi na sumasagot. Wala na. Taizo, usap tayo maayos. Ay, Ako pang hindi sumagot. ulak lang kago, tumakbo naman si Taizo. Tumak mo na eh. Wala pa eh. Dapat Tagalog pa binasahan lang niyo tayo. ng Hindi rules. pa tayo nagpupunta sa Greek eh. Parang binuhusan naman. Sabi ko na, Juan eh. Sabi ko na, tatakbo eh. Sabi ko na, Juan eh. Sabi na ba tatakbo eh. Ang kulit mo. Malamig. Ganda-ganda ng tanungan. Ito si Taizo. Taizo, balik ka dito, bro. Huwag kang kabahan, bro. Hindi naman kami cellphone. Oo, ka maglulundag dyan. Kalma lang. Nagpapapadyak eh. Nagpapadyak eh, pambira eh. So tama yung poster dito na wala sa Biblia talaga yung aral nila Taizo. No? Mandahay mo, tayo na ngayon nagbigay ng naghahanap sila ng yung pruweba, no? Isa atin yung burden of proof. Binigyan natin. Sige. Pero can I rebut that yung binigay mo sa aking verse? Kasi Hindi ako naman rebat yun, verse yun ah. Ayan. can I rebut that, sir? Kasi, Anong rebat? Hindi pa ako nagre-rebat. Nagtatanong kasi nasagot ko. Sige. Nagtatanong din ako sa'yo. Taizo, since 28 ka na, no? Please, let's act as 28 years old, bro. Oo, 28 ka na. Nagkatatalon ka kaagad eh. Ganito, bro. Relax lang, kalma. Relax lang, kalma. Chill lang tayo usap dito. So, sabi mo kanina, wala kang may bigay na talata, no? So, Dami niyan. lumalabas ngayon, tama yung poster. Sabi dito, aral ng INC 1914, wala sa Biblia. Sinabi mo na hindi Diyos si Kristo, then walang talata, edi wala sa Biblia yung aral niya, bro. Okay, kung wala sa Biblia yung aral, mali na ba? Ang daming mga aral ng Katoliko na wala sa Yung Biblia. sabi ng, Kagaya ng ministro, Kumpisal. Natin gusto mo, bro? Lumalabas Kumpisal. ka ba, debate? ang sabi kasi ng ministro, Kumpisal, nyo, paggawa ng mga santo. Nabasa ko. Taizo, sabi ng ministro nyo, pag hindi mabasa, huwag paniniwalaan. Kaso hindi mabasa na si Kristo, hindi Diyos, huwag paniwalaan. Okay, pwede ba bumalik tayo doon sa Juan 1:18? Kasi Sige. nabasa ko dito, ito basahin ko sa TLAB. Kasi inano ko sige, ni Boy sige, na sige. maling Sige. ano yan. Pagbigyan mo. Ito. Walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Asan doon ang Diyos? So, sabi mo maling salin. Alam mo ba yung tinatawag na Papyrus 66? Sandali lang. At saka yung second question. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, Wait bro. lang, may follow-up Tinatanong question kita. ako. According dito, hindi Bumute ka muna. Ang tinatanong ko sa'yo, sabi mo maling salin. So, alam mo ba yung tinatawag na Papyrus 66? Papyrus 66, meron bang nakasabi sa Biblia na yung Papyrus 66 tama? Yun yung tamang sabi? Tinatanong ko kung alam mo yung Papyrus 66. Hindi. Hindi mo alam. Kala ko, stay tayo sa Biblia. Hindi Bakit pala alam. Papyrus 66. Alam mo ba yung asan alam sa mo ba Biblia? yung Papyrus 66, bro? Iyan na yung pinaka most ancient na mababasa yung John 1:18, wala nang iba. Iyan na yung iyan na yung pinakasagad. Yung mga makikita mo na lang, pira-piraso na lang. Pero yan na yung pinaka-kompleto. Papyrus 66. Yan yung pinaka-ancient. Alam mo yung ancient? Pinaka-matagal. Okay. Pinaka-matagal. Okay, meron akong rebuttal So, dyan. Sige. alam mo yun, papakita ko sa'yo. Okay. Sige. Sandali lang. Ang tanong, Boy Letra, kung ikaw ba yung ancient, ikaw pinaka-nauna, that means tama ka na ba always? Hindi ako yung pinaka-nauna, bro. Yung ako Hindi, natin yung sinasabi. kung ikaw always yung nauna. Ikaw Pag ba yung sinabing tama? pinaka-nauna, pagdating sa mga copy, ibig sabihin, yan yung pinaka-sagad. Kung meron, ano yung Okay. nauna?
Yung So, original wait lang, o yung wait copy? lang. So, according sa'yo, according sa logic mo, yung totoo talaga na simbahan natin ay Hinduism. Kasi Mag-mute ka, hindi naman Hinduism magkakopya sa Catholic Church, bro. Ang tinitignan natin dito yung mga kopya. Hindi yung Hinduism. according to your Hindi logic naman lang. magkakopya. Bro, mute mo nga to, bro. Wala akong power dito yata mag-mute. May power ka dito. Uncle Yung Boy. Hinduism, pakinig ka muna bro, sa logic ka. Hindi sablay yung logic mo. Yung Hinduism at Christianity, hindi yan magkakopya. Ang tinatanong natin, ang pinag-uusapan natin dito, John 1:18, yung copy ng John 1:18, alin ang nauna? Siyempre, dun tayo sa mas nauna, alang naman yung bago. Yun ang tamang logic. Ngayon, hindi mo pagkukumparahin yung Hinduism at Catholic Church kasi hindi naman nagkopyahan yan. Pati yung Christianity, hindi naman yan nagkukopyahan. Ang Uncle Boy, nagkopyahan, Catholic Church. tanong ko lang, follow-up question ko lang dyan. So, parang lumalabas, Uncle Boy, ba na yung mga ENC, naniniwala na may John 1:18 sila na galing sa mga Hinduism. Parang yun yung pinapalabas. Hindi, mali yung logic mo. Sinasabi ko lang dito na yung according sa Bro, logic magdebate na nga lang Bulgarko. tayo bro, na ano na ako Oo. sa'yo, ang hirap mo. Kasi ito, nasa Greek interlinear ako. Kasi Babasahin ganito ko yan. marunong ako mag-Greek. Oo, marunong ako mag-Greek bro. Kasi ganito yan. Tion Ouidis. Ito, Sabi mo Ouidis. marunong ka mag-Greek, Oo. ipapabasa ko yun sa De, akin. joke lang. Joke. Papabasa ko yun sa akin. Tion Ouidis. Hiyuraken Popote. Ito, God no one has seen ever yet. Monogenes. Oh, The nako, only monogenes begotten eh. Theos, God. Oh, Sabi mo Oo. marunong ka mag-Greek bro. Ito na. In the bosom. Bosom yung to, sabi niya, dito. bro. Anong bosom? Hindi I-debate na lang bosom. yan. Uncle. Ang sabi niya mo. Walang God dito, Brad. Kung pwede lang Anong ako bosom? mag-open cam. Salita mo na. Bosom. Ang sabi ni Taizo, monogenes theos. Tapos na, Taizo, binasa mo na. Nako. Hindi ka pala nakaintindi ng binasa mo, monogenes theos. Nakaintindi ako. Ito, the one Ano being ibig sabihin in the ng bosom monogenes theos? of- Monogenes, the only begotten God. Oo. Ano naman? Unang-una sa lahat, hindi monogenes. Unang-una sa lahat, hindi monogenes theos ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, Pabira na. Pabira to si Taiga. Hindi ko na pala kailangan. ang pinag-uusapan dito. Bosom yun, hindi yung God. Hindi God si Ano sila yung bosom? Yung monogenes. bosom yun. Ano ba naging bosom yung monogenes? Pwede, Kulpon, tignan mo yung monogenes. I-copy Teka ko lang, dito yung link ko. ang Ito. bosom dyan, yung kulpon, tignan mo, hindi ka talaga nag-aral. Huwag ka magdunong-dunungan dyan, bro. Okay. Pumunta tayo sa logic mo. Pumunta tayo sa logic mo. Hindi nga yan, bosom. Pumunta tayo. Boy Litra. Pag sinabing monogenes, i-accept ko na tama yung talata. God talaga. Sige. Sabi dito, Ayun. wala daw. mute ka muna nga. Ikaw na bumasa, bro eh. Oh, sige. Tsaka, Sabi dito, makinig ka muna bro, huwag ka magdaldal. Yung bosom dyan, hindi yan yung monogenes, yung kolpon sa baba. Basahin mo, yun yung bosom. kulpon na ang sinabi ko. Di ka kasi Sabi mo nakikinig. monogenes, bosom pa nga sabi mo bosom. Sabi ko, kulpon, busom. Ganito, O yung pinag-uusapan monogenes dito. theos, ano ibig sabihin nun? Monogenes theos, the only begotten God. Si God Oo, the Father, ayan na. ang inaano dyan. Ayun na. Si God the Father, ang ini-explain dyan. Teka lang. Uncle Boy, Uncle Ayaw Boy, na. Uncle Boy, wait lang. Pabira ka. Ako muna. So, sinabi mo si God the Father yung begotten. Pag sinabi mo yung begotten, yan ba ay para sa Father? Only begotten para sa Father. Pwede, maaari. Sinabi, Bigatin nga eh. Ibig sabihin Ah. yung only begotten God dyan, nasa bosom din. Sige, pumunta Yung tayo father sa nasa logic bosom. nyo. Sige, Sige, yung I bosom. accept. Kaninong Oh, bosom? sabihin natin mag-concede ako. Diyos si Kristo. Sige. Pero, do you recognize na according dito, ang Diyos ay hindi daw makikita? Correct? Kaya Correct. nga dun sa Colossus Diba, hindi kasi 1.15, nasagot, mahuli kayo eh. sa Sandali Colossus lang. 1.15, Sandali lang. siya nga Sagot. yung imahe ng Ikaw, Diyos. Nash, I challenge you. Sumagot ka, Nash. Sumagot. Paano ba naman Bro, makakasagot? bro, Daldal ka ng daldal dyan. kaya mo na siya, Boy Uncle Litra, Boy, sumagot ka. sa'yo, According bro, dito, Mag-mute ka muna nga.
Di ba din na lang tayo bro? Anong gusto mong paksa bro? Ang hirap makausap. Sapaw ka ng sapaw eh. Yung Para, paksa, ito yung punto ko dito. hindi Ito, paksa bro. Para salit-salitan tayo magsasalita bro. Hindi 20 seconds lang, Brad. 20 seconds. Mag-mute ka muna bro. Magdidebate na lang tayo bro para maayos yung usapan natin. Ang paksa, Debate na. ano ba gusto mong paksa? Trinity? Divinity of Divinity of Christ or ano? Pero isa-isang subject lang, divinity of Jesus Christ, tapos yung ano. Yan na lang ang itopic niya sa debate niyo. Ayan na lang yung topic natin, Divinity of Christ. Ako na lang ang affirmative. Papatunayan ko sa'yo, Diyos si Kristo batay sa Biblia. Okay. Again, bro, basahan natin para maginoo ba? Para hindi tayo magsasabayan. Kawawa yung viewers pag nagsasabay tayo. Para hindi nag-aaway. Para hindi tayo nag-aaway. Ito, usapan lang naman. Friends na kayo. Usapan lang to na usapang mga TikToker ba, 'di ba? Lang naman Hindi ka naman kilala dito na kumbaga anytime naman pwede ka naman magpalit ng pangalan, 'di ba? So ganito. So Kasana. babasa ko ng rules and regulations. So ganito, tatanungin ko muna para hindi na masayang pagbabasa ko ng rules, no? Bro, lalaban ka ba ng debate? Taizu, ang topic Divinity of Christ o Christology. Divinity of Christ. Ayoko kasi debate yung tamang conversation lang. Hindi kasi conversation, bro. Ganito mangyari kasi, pag conversation lang, mag-aaway at magsasapawan. Hindi ka mag-aaway, conversation lang. Ito Ganito nga bro kasi, kapag conversation lang, magsasapawan nga. Ganun din naman no? Mag-uusap din naman tayo. Lalagay lang natin ng kaayusan. Ganun din, pag nag-sharing tayo, may talata din akong ilalabas. Ito nga, yung itatanong ko kasi, hindi na kailangan ng debate dito kasi simpleng tanong lang. Kasi ang mangyayari nga bro, magsasapawan nga. Isang tanong lang naman yung gusto ko, Totoo Brad. nga bro, sa debate, may tanungan. Sabi mo, stop kaya kung ang gusto niya yata Uncle ganito, pagkatapos niya magtanong, hindi na siya sasagot. Hindi ganito. Kayo nang diretso sa Ganito, Uncle. Hindi na siya mag-report. Taizu. Kaysa yung magsapawan kayo, kapag hindi mo na gusto yung sagot niya, sasapawan mo, at least, mas maganda na, lagyan natin ng kaayusan. Sige na. Okay. Ayan. Ayan. At least ba? Madali lang, di ba? O, teka, babasa lang ako ng rules, ha? Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. Back to you, Admin Nash. Taizu, nakamute ka bro. Paki-unmute naman. Bro. Agree ka, agree? Sige. Agree ka ha? Game. Ako. Game na. Teka ha. Ayusin ko lang para makita nyo. Maglalagay lang ako ng oras.
Kailangan na. Oh. Ito. So, 10 minutes. Start na ako? Sige, Angel. Mag-start ka na. 10 So, minutes. maraming salamat, Mr. Moderator. Ito yung aking latag. Total, ito yung verse na nilagay ko kanina. Dito na rin yung babasahin natin, no? Sabi dito, sa sa Juan 1, talatang 18, basahin muna natin sa Tagalog. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. So merong passage dito sa John 1:18 na direktang tahasan po ito, tahasan pong nakasulat dito. Ibig sabihin po, direktahan po. At wala po masyadong paligoy-ligoy, letra por letra, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. So, letra por letra po, no? Letra por letra. Ibig sabihin, may mababasa talagang ganon. Kasi, hahanapan tayo ng burden of proof. Diba? So, binigyan natin. Ngayon, ito po ba ay nakabatay po sa mga ancient manuscript? Kasi kung wala po ito sa mga ancient manuscript, unahan mo. Malamang po ito po ay hindi makatotohanan. So ngayon, basa tayo ng ancient manuscript. Meron ako ditong tinatawag na Papyrus 66. Sa Papyrus 66 po, mababasa mo dito yung Monogenes Theos. Papakita ko po pwede ko ipakita yan mamaya. Hindi ko kasi live to kaya mahirapan akong mag-share screen. Hindi ko kabisado pag nasa guest lang ako, no? So ito, babasahin natin yung Papyrus 66. Ito po ay pinaka-ancient manuscript sa John 1:18 mababasa. Kasi yung Papyrus 66 talagang kumpleto halos. Yung Book of John. Hindi kagaya sa mga ibang mga papyrus, wala na talaga. Kumbaga parang ano na lang yun eh. Alaala na lang po, no? Sinlaki na lang ng mga card. Alam niyo yung ATM card. Ganun na lang kalaki yung mga ibang papyrus, no? Pero itong Papyrus 66, pag binasa natin dito, meron ako dito, babasahin ko. Medyo magulo lang itsura nito kasi wala siyang space. No? Pero marunong naman tayo mag-decipher, no? Ng Greek. Kaya mababasa pa rin natin siya kahit may mga pingas-pingas siya, no? So sabi dito sa John 1:18, Monogenes Theos. Yung Theos, naka-abbreviate siya na theta at saka sigma. So ina-abbreviate siya, pati yung Lord, pati yung God, tsaka yung Jesus. No? Yung Jesus, naka-abbreviate yan, 2 letter lang. Tanda ng paggalang sa Diyos. Kita nyo? So ibig sabihin talaga, itong Theos dito, tunay na Diyos po talaga ito. Ngayon, ang tanong ng ating kaibigan kanina, kunin natin yung pagkakataon para makapagpaliwanag sa kanya mga follow-up question kanina. Ilan yung Diyos dito? Ang Diyos po dito, isa lang. Kasi yung ginamit na term dito, singular God, Theos. Pangalawa, no? Yung monogenes na term. Yung monogenes na term, iyan yung namamagitan sa God the Father and God the Son. Monogenes, the only begotten God. So pag dinidan mo sa Greek to, yung mono, one, yung genes, dyan yung nag-evolve yung term na gens or substance or nature, genes. So monogenes, ibig sabihin one substance. Sino yung ka-one substance niya? Yung Father. One substance sila ng Father, kaya one God lang. Hindi po naniniwala ang Roman Catholic Church, no? Na ang Trinity po na pinapaniwalaan namin ay 3 Diyos. Papagalitan po kami ng mga professor namin sa theology, no? Nag-aaral nga po kami sa theology ngayon, no? So, hindi po ikakatwiran natin dito na kung Diyos din ang anak diyan, ilalabas marami ng Diyos. Hindi po kasi, hindi naman to Theos na plural form eh. Iba kasi yung plural form ng Theos kung mapansin mo, no?
Meron akong copy niyan dito na ginamit sa mga false god, yung mga Diyos-Diyosan. No? Yung monogenes theos in the being theosoon eston kolphon to patros na nasa Father. Ibig sabihin, yun yung one substance nila. Saan pa natin mabasa? Dito sa Hebrews 1:8, no? Kaya talagang single God lang po, or singular God ang kinikilala po ng mga Kristiyano. Kasi hindi sila magkaibang Diyos. Kasi po ang Diyos, tandaan po natin, ito po yung mapanibughuin. Di ba? Basahin natin dito. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Ibig sabihin po, kalarawan ng kanyang likas, tunay na larawan. Sa English version, pag binasa natin dito sa King James, who being the brightness of His glory and the express image of His person. Sa ibang salin, the exact imprint of His nature. Ang eksaktong kalarawan ng kanyang nature, kaya nga one nature, one substance, and the exact representation of His being. Ngayon, kung hanapan naman tayo ng letra por letra, saan naman mabasa? Kasi ganun na, no? Wala na silang magawa doon. Ngayon, ang itatanong na lang nila dyan, ng last resort, saan naman mabasa? Na sinabi mismo ni Kristo sa bibig niya na siya ay Diyos. O, basahin natin ito. John 17 verse 3. Sabi dito, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. So ito yung premise, ha. Ito ang buhay na walang hanggan. No, na ikaw ay makilala nila, yung kausap niya, na iisang Diyos na tunay. Ano yung kaisa niya ng Diyos? At si Jesucristo na iyong isinugo. Iyon yung kasama niya sa iisang Diyos na tunay. No? Sa verse 4, ganito niya ipinakilala. Kasi in verse 3, ano pa lang to eh. Hindi pa talaga dito yung papapakilala. Ito premise pa lang to. Ito pa yung ginagawa niya. Ngayon, paano niya ipapakilala? Sa verse 4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ng gawain na ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Ng aking kaluwalhati ang tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. So, tahasan din ditong sinabi, yung pagpapakilala niya sa isang Diyos na tunay, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. Glory me, Father. Sa iyong harapan, ng kaluwalhati ang aking taglay. Kailan niya tinaglay? Sa harapan mo. Ibig sabihin, magkasama sila sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ibig sabihin, magkasama sila ng Ama, no? Bago nagkaroon ng sanlibutan. Letra por letra. So, yun yung parallel sa John 1:1, no? Sabi sa John 1:1, sa simula ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Yun, no? Kasama ng Diyos, pros sa Greek. Kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. No? At kung wala siya, personal pronoun, kung wala siya, hindi magagawa ang anumang bagay na ginawa. So tahasan din po ditong sinabi, ibig sabihin po ng tahasan, letra por letra, na ang salita, kasama ng Diyos. Sino yung salita na yun? Siyempre po, walang iba kundi si Kristo. Sa verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ibig sabihin, naging tao, tumahan kasama natin. No? Dumaan sa proseso ng pagkakatawan tao. Ano yung ba? Time na? Last 1 minute. Last 1 minute, no? At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So yung kaluwalhatian talaga nila, parehas talaga. No? Kaya nga yung sinabi niya, na aking taglay, luwalhatiin mo ako. Ng kaluwalhati ang aking taglay. Sa tabi mo, sa harapan mo, bago ang sanlibutan na naging gayon. O isa pang talata, pahabol, Jude 1:5. Ano yung Jude 1:5? No? Si Jesus po yun, yung Panginoon dun, no? No? Na yung nagligtas sa kanila sa Ehipto, ngunit yung mga hindi sumampalataya ay
ay hindi naligtas o pinarusahan. Basahin natin yung Jude 1:5. Sana makahabulpan. Marami talagang verse sa totoo lang, no? Daming verse talagang bigyan natin ng maraming no? Ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam ninyo ang lahat ng mga bagay na minsang iniligtas ni Jesus, ang isang bayan mula sa Ehipto, pagkatapos ay nilipol niya ang mga ito. So yun lang, Mr. Moderator, pwede na siya magtanong ba? So yan, so meron tayo 6 seconds. So 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Hindi na pala ako mag-opening. Tanong diretso na. So bro, tanong ka na bro, patungkol doon sa nilatag. Tapos mamaya, pwede ka nang rin. Sige, so ayusin ko lang oras. 7 minutes. yung June 1:18, Brad, sinabi doon na walang nakakakita sa Diyos, correct? Walang nakakita kailanman sa Diyos. Yes, ang Diyos na tanging Dali anak lang, ang okay, ipakilala I'm sa Kanya. satisfied with that Taga answer. mo na bro, 20 Dali lang, seconds lang bro. with that answer. Kala ko ba I'm satisfied? Wait. 20 seconds lang bro. Taizo, wait lang ako muna, moderator. Pwede ko na ba? Itigil. Taizo, wait lang. Sige. Nag-agree kayo sa rules and regulations, di ba? Nag-agree kayo? Ang rules and regulations hindi ko problema yan. Kasalanan mo yan bro. Natag ako ng rules and regulations. Tuloy mo bro. Paalala mo na lang bro. Yung rules and regulations. Papaalala ko bro sa rules and regulations bro. No? Pag sumasagot yung tinanong mo, haya mo siyang sumagot between 20 to 30 seconds bro. So yun bro. Sige Uncle Boy, pakisagot yung tanong niya. So yun nga. Ang Diyos na tanging anak nagpakilala sa Kanya. So, one God sila kasi yung monogenes, one substance. Mono, one, genes, gens nature. Yun yung sagot bro. 20 seconds next lang. question bro. Okay. So, sabi mo kanina, hindi nakikita ang Diyos, kaya siya Diyos. Okay, nakita ba si Kristo? May nakakita sa Kanya? Natagpuan siya sa anyong tao. Nandiyan niya sa Pilipos 2, 4 hanggang 6. Kasi nga siya po ay nagkatawan tao. So nagkaroon siya ng imahe. The exact imprint of His nature. Kaya nga siya ang imahe ng Diyos. Siya mismo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Letra por letra, tahasang pong sinabi, letra por letra, ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ano pang talata? 2 Korinto 4 talatang 6. Sa mukha ni Kristo, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, letra por letra, letra por letra. Kung sa Old Testament, gamit ang theophany, sa New Testament, yung Diyos na tanging anak mismo ang nagpapakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakatawan tao. John 1:14, letra por letra. Next question bro. Okay. So, you mentioned kanina Abraham, before there was Abraham, I am, correct? Hindi, ang minention ko kanina sa Jude 1:5, letra por letra. Sabi sa letra por letra. So sandali lang, you disagree na before Abraham. Wala pa akong minimension. Wait Pwede lang, natin bro. pag-usapan mamaya yan. Wait lang. Gusto mo, pero gusto ko lang maging honest. Moderator's time bro. So, ang rules and Sinabi mo regulations natin bro. Hindi ko sinabi bro. Taizo. Ang rules and regulations natin bro, magtatanong ka according sa nilatag niya. Sabi ni Boy Letra, wala siya nilatag pa nun. So, tatanungin natin siya patungkol kung ano yung nilatag niya. So, pwede kong sagutin yan, Uncle eh. Sige, sa totoo lang. okay na. Kaso gusto ko lang maging... Teka lang bro. Pagsasalita lang ako bro. Huwag kang mag-comment na tumataas bro. Kahit hanggang bukas tayo magdebate. Wait lang bro. Wait lang bro. Uncle Boy, wait lang. Taizo, warning ha. Kasi wala tayo sa flip top bro, no? Hindi tayo aasaran dito. Kaya nga natin nilalagyan ng kaayusan. No? So, wag natin sanayin na very INC tayo, no? So, ayusin natin ng mga attitude. So, warning yan, bro. So, ayusin natin, bro. Okay, pwede na ako sige, Uncle Boy. Okay. So, Teka lang. So, sasagutin mo ba yung tanong niya? O... Kasi ganito yan, bro. Gusto ko lang maging honest. Gusto ko ang ilatag yan eh. Gusto ko talagang ilatag yan. Gusto kong ipasok yan sa tema. Pero gusto ko maging honest. Ang sagot ko sa'yo, sabi mo kanina, di ba nilatag mo? Hindi ko pa siya nilatag. Ang nilatag ko, Jude 1:5, no? Sabi doon, no? Sabi dito, I will therefore admonish you, though ye once knew all things, that Jesus having saved the people out of the land of Egypt. Yan yung binasa ko kanina kung nakinig ka lang. Okay. So, yung ano mo, i-summarize ko yung sinasabi mo sa atin,
si Jesus kasama na talaga siya ni God dati pa. Before He created everything, kasama niya na si Jesus doon. Yes, tahasang po yung sinabi. Hindi Okay. po ako ang nagsabi. Teka mo na bro. Better na ng 20 seconds clarification, letra por letra. Sabi dito sa John 17, verse 4 to 5, paborito niyong talata, hindi niyo pala binasa sa baba, letra por letra. Okay. Sabi dito, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan, ng kaluwalhati ang aking taglay sa harapan mo, bago nagkaroon ng sanlibutan. Tahasang pong sinabi sa harapan mo, bago nagkaroon ng sanlibutan, para John 1:1 na yung pros, yung verbo na God, theos. Yun bro. Next question. Okay. So, pre-existence according to letra por letra, ano? So, ang tanong, lahat ba na nag-exist before creation, automatically Diyos na? Yes bro, no? Bago yung creation, kasi yung start, sabi dito, letra por letra, nang pasimula, no, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Iyan yung sanlibutan. Iyan na yung pasimula. Kung hindi ka pasok diyan, sino naglikha sa iyo? Eh di natural, kasama siya ng Diyos. Wala talagang naglikha sa kay Kristo, kaya kasama siya ng Diyos. Kaya may kausap ang Diyos diyan, hindi siya singular person, plural person siya diyan, yung Elohim. Yun yung bro. Next question, bro. Okay. Next question. So, yung si Satanas, kailan siya ginawa ng Diyos, si Lucifer? Nilikha siya, kasama siya sa heavenly bodies yung mga angel. Kasama. Oo, hindi siya before. kasama hindi siya labas sa creation. Meron Yung ka bang Lucifer, talata- makinig meron ka bang muna talata kasi. dyan, Huwag ka muna kasi Wait lang, magsalita. Meron ka bang talata dyan? Moderator's time, bro. Doon muna tayo sa tanong mo, bro. Then, doon tayo susunod sa follow-up question mo kung may talata. Hayaan mo muna siya matapos doon sa tanong mo. Then, follow-up question mo yung talata. Sige, Uncle Boy, pakitapos. Oh, kasama siya sa heavenly bodies, kaya nga ang tawag sa kanila, the morning star eh, 'di ba? Ngayon sabi dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan na yung sanlibutan. Langit at ang lupa. Ngayon, siya ang Panginoon ng langit at ang lupa. Nandiyan yan sa sa Acts 17 verse 24, Panginoon ng langit at ang lupa. Ibig sabihin lahat na yun. Kung labas Okay, ka next doon, question, bro. sinong gumawa sa'yo? Bro. Sinong gumawa sa'yo? Di ba? Okay. Next question. Dami na natin mention plano namin kanina. Okay. So, ang tanong ko, ang follow-up question ko, Benjay, bakit may nag-ano? Naka-open Sorry, yung mic ko, sorry. Brother Bench. Sige. So, you mentioned kanina, langit this, langit that. Okay. Ang tanong, yung langit ba na sinabi dun sa Genesis, na according to you, kasama na dun sila Lucifer, ang langit ba at ang kaharian ng Diyos ay iisa? Yes, kaharian ng Diyos yan. Kaya nga pinalaya sila dyan sa letra por letra, dyan sa Pahayag 12. Makinig ka muna kasi, paano ko nito matatapos? Wala pa nga 2 seconds, tumasapaw ka na, pambira ka. May talata ako bro. Ganito kung makipagdebate, marami akong kabisadong talata. Basa letra por letra. Sabi dito, at nagkaroon ng digmaan sa langit. O din nasa langit nga sila. Si Miguel at kanya mga anghel ay nakipagdigma sa dragon at ang dragon at kanya mga anghel ay pagdigma ngunit hindi sila nagwagi. Niwalang lugar sa kanila ang langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas na mandaraya sa buong sanlibutan. Say itinapon sa lupa kasama ng mga anghel. Itinapon kasama na niya letra por letra. Letra por letra. Tahasan. Time. So, bro, dyan bro, tapos na. So, Tapos na. 7 Letra minutes por na letra. tayo. So, Uncle Taizu, bibigyan kita ng 7 minutes, bro, ha? Para Okay. maglatag. Sige, bro. Go ahead. Actually, ito kasi parang parang hindi naman ako satisfied na ako sa answer niya at hindi pa rin ako hindi ako na-convince ba na si Jesus ay divine. Hindi na ako maglatag. Can I call off the okay na ako doon. Kasi tinatakasan lang naman ni Boy Letra yung So, bro. Walang tinakasan bro. Ako muna, bro. Bro, Okay na ako doon, sir. Surrender ka na bro. bro, ako muna. Hindi naman, hindi mo lang ako na-convince. Ganito, Surrender ka na Taizu. bro. Sabi mo Wala surrender. yung ebidensya, Uncle boy. Boy, ako muna. Taizu, Hindi na kaya eh. Bumaba na bro. hindi na kinaya ni Taizu, no? Sumurrender na. Ang nangyari, sumurrender yung kalaban. Hindi kinaya yung Tinakasan. debate. Tumakas. So, Ultimo yung pag-create ka sa mga angels. Sabi niya kanina ganito, no? Tinanong ko,
hindi ka ba mawawala sa debate? No? Sabi niya, hindi. So, sa makatwid, nakita natin ngayon si Taizo po na isang member ng Iglesia ni Cristo. Tumakas po, no? So, magde-declare tayo ngayon, bro, no? Ang tanging nanalo lang sa debate si Boy Letra. So, congratulations kay Uncle Boy Letra at ma'am. Hindi na naglatag matatanong So, sumurrender na, no? Uncle. Salamat. Congrats. Natakot si Taizo. Ayan. Ang bihira. So, game, baka meron pa dito. Baka meron pang Ito si Bong. Ito naman yung magandang sabi ko si Uncle Boy, maganda yung panlambat natin. Oo nga, no? Kumagalaw, Angel Oh. Kung baga sa sa pain. Buhay pa yung pain yan, Angel, no? Ang lag. Bad trip ang lag. Gusto ko nga yung mga tanong, yung mga out of topic, yun nga masarap sagutin, no? Para ma-challenge ba ako? Ito, mag-invite tayo ng iba. Masaya dito dahil ang nangyari, itong mga kaibigan natin, nahahakdian. Ang ginagawa kasi, pag ang Katoliko kasi nagtanong, para tayong nanghiwa ng blade tapos sisiritan mo ng alcohol. Ganun. Kaya ayaw nila tayo magtanong sa nila. Gusto niya yatang palabasin, Uncle, sa John 17 verse 4 to 5. Si Satanas, kasama din daw ng Ama bago nagkaroon ng salimutan. Kasi nagulat to, ba't pinasok dito si Satanas? Kung si Lucifer daw. Lumalabas si Satanas kasama ng Diyos bago lalangin ng lahat. So, Diyos niya si Satanas, bro. Question ginamit si Satanas Hindi, lumalabas nga. Diyos niya si Satanas. Ayan. Linaw-linaw dito, nasa langit yung mga angels. So, nung nilikha yung langit at ang lupa, automatic yun. Lahat ng nasa langit, mga angels. Lahat ng nasa lupa, mga hayop, mga tao, mga halaman. Ganun nakasimple yan Baka ibig niya sabihin, nung angels pa siya, si Satanas. Kasama niya yung Diyos. Bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Nadali na naman yung mga INC. Kasalanan ni Uncle Fred yan Si Uncle Fred. Bakit tayo ba? Baka may gustong bumawi. Ayan. Ito si Hindi niya Seeker. maintindihan yung sagot mo. Tumatakbo ka na daw. Tapos siya na tumakbo. Ang galing. Umiilag daw. Out of topic na nga. Sinasagot ko pa rin. Si Boy Letra tumatakbo. Sabay siya yung nawala. Salbahe talaga ng mga yun. Parang, alam mo sila yung tumatakbo. Tapos sasabihin ikaw yung duwag, no? Sila yung... Ayos. Tutusin pwede naman siya magtanong doon sa Pwede ko siyang payagan. Hindi ko lang talaga nilatag. Pero pag nagtanong siya doon sa John 8:58. Ba yun? Tagilid siya doon. Yung sinabi ni Cristo ay ako nga. I exist ang doon. Meaning nun, before Abraham, I exist. Kaya kapag nilalagyan mo ng kaayusan, talagang nawawala na sila, bro. Hindi na nila kaya. Gusto niya magulo, no? Gusto nila magulo. No? Nahihirapan na sila pag may kaayusan na, bro. So si Chess Sheresi. Pakatin natin, no? Ang sabi mo, si Chess. Sister, nandiyan ka pa? Kamusta, sis? Sister ka ba? Sister Chess? Chess? Hello po. Chess? Hello po. Lalaki ka pala, kala ko babae ka. Sensya na yung profile mo kasi long hair Anong church mo, bro? Church of Christ po. INC 1914, bro. Kamiyembro nyo yung mga Manalo, bro. Hindi po. Ano yan? Naniniwala po kami na si Kristo ay Diyos din. Yan 33 AD na nakasulat. Church of Christ 33 AD, bilog kulay violet, parang violet na parang pink yung logo. Opo. So, Kristiyano ka, no?
Opo. Kung Kristiyano ka, nagpapatotoo ka kay Kristo, di ba? Opo. So, kunyari, tatanungin ka ng, kunyari, Buddhist ako bro. Buddhist ako, testing ha. So, sabi dun sa Revelation 12, verse, sila ay nagpapatotoo kay Kristo. Sabihin, kaya nilang pangatwiranan na si Kristo ay totoo. Di ba? At nag-i-exist. At yung mga katangian ni Kristo, alam nila, di ba? Di ba? Opo. Diyan to, Acts, Revelation 12:17. Kung ako ay Buddhist bro, paano mo sa akin papatotohanan si Kristo? Tatanungin kita, ano ang itsura ni Kristo? Sabi ko, Hindi ko po Buddhist alam. ako. Wala po nakakita kay Kristo na na makabago. Ang sagot ng tanong ko, baka imaginary mo lang yan si Kristo, hindi mo pala nakita, Kristiyano ka, tapos hindi mo nakita. Ngayon, babasahin ngayon ng talata yung Buddhist. O sasabihin ng Buddhist, sabi mo walang nakakita nung unang panahon. O ngayon, sasabihin naman ng Buddhist, alam mo ba, kapatid na Kristiyano, ayon sa Biblia nyo, letra por letra, letra por letra. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo, letra por letra. Maliwanag na pagkakilala ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ulitin ko yung tanong, kilala mo ba yung mukha ni Jesucristo, kapatid na Kristiyano? Letra por letra. Parang mahina po ang signal niyo po yan. Yung sa'yo yata yung mahina bro, kulay pula yung signal mo. So I think pumunta ka muna sa sa maayos signal. Putol-putol po. Humina yung signal mo kasi bigla eh. Pero narinig mo yung Bible verse bro? So parang mas kabisado pa ng Buddhist yung Bible kaysa sa 33 AD na By the way, hindi naman naniniwala yung mga Buddhist sa Bible. Kaya papaano nyo papatotohanan sa mga Buddhist ang ating Panginoong Hesukristo? Sasabihin ng mga Buddhist, invisible po ba si Jesus Christ nung nagkatawan tao? Hindi pagtatawanan tayo. Di ba? Sa totoo lang, technically, kayo lang ang pagtatawanan kasi kami ang Roman Catholic Church. Kahit saan kami magpunta, hindi na magtatanong eh. Ituturo na lang alam mo yung katrabaho naming Chinese, sabi niya, Jesus Christ ba yun? Yung di ba yun yung si Jesus Christ yung napako sa cross? Opo, yan po. Okay. Di ba? May picture eh. Di ba? At ang lahat ng mga tao nakaka-recognize ng picture ng imahe. Hindi naman nila papaniwalaan yung Bible. Di ba? So yun talaga ang tunay na Kristiyano. Kahit saan magpunta, letra por letra, babasahin ko to. Hindi basahan mo ng talata yung Buddhist, tapos pag binasahan ka ng talata yung Buddhist, hihina yung signal mo bigla. Diba? Basahin natin to. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalalabing binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at may mga patotoo ni Jesus. May mga patotoo ni Jesus batay sa letra por letra. Diba? So, iyon ang Kristiyano, ang Catholic Church, kasi kilala namin si Kristo. Mukha pa lang ni Kristo, alam namin, paano pa yung utos, pagkakakilanlan niya. Diba? Secondary na yun eh. Ang primary niyan, para makilala mo ang isang tao, yung itsura. Iyon ang primary. Diba? Kasi, illogical, kung sasabihin mo Kristiyano ka, hindi mo kilala yung Kristo, Kristiyano, pero hindi kilala ang Kristo. Ano yun? Diba? Iyan po ang Catholic Church po, Makatwiran po. Ito naman si Eren, Si Brother Eren, anong church mo, bro? Brother Eren? Brother, pwede ka po mag-open ng mic? Para sa tayo dito? Nakikinig lang po. Apo. So ganito talaga dito bro, Hindi namin nahayaang ma-out of this place kayo. Kahit nga kasalukuyan kami nagkukwentuhan, once na may umakyat po, titigil ang lahat at kakamustahin namin yung bisita. So brother, anong church mo bro? Sa isang
Catholic din po. Yun. So, welcome sa live, di ba? Bro, Welcome sa live. hindi siya proud na INC siya bro eh. Sino ba? Si Eren bro, kala ko yan bro eh. Hindi siya proud na INC. Kinakahiya niya pala. Sabi ni Brother Natos, bro, hindi ka daw Catholic. INC ka Baka daw. iba Tama yun. ba, Eren? Baka iba yun. Sige nga, bigkasin mo nga, i-pronounce mo nga. Si Felix Manalo ay bula ang sugo. Sige daw bro, para ma-welcome namin bro. Ma-welcome ka namin bro. I-denounce mo lang si Felix Manalo para panatag lang kami bro. Si Boy Letra ay support. Hindi ako support bro. Tuloy ako. Bira ka. Kita mo na bro, natural talaga sa INC yung kasinungalingan bro. Hindi niya ma-denounce no. So ang kaligtasan niyo pala bro, no? Nakasalig sa isang tao kasi hindi mo siya kayang i-denounce. Na yung tao na yun, wala naman kinalaman yan kay Kristo. 'Di ba? So, eto bro, recorded to, Brother Eren, bro, recorded to. Ano ka ba? So, pinahiya mo yung iglesia ni Kristo. Kasi yung nakalagay sa tarpaulin nyo, proud iglesia ni Kristo. Yung mga Catholic nga, hindi nga naman lagi nilalagay yan sa mga tindahan eh. No? Pero kayo, proud iglesia ni Kristo. Pero pag-akit kayo dito sa live namin, ba't yung kinahiya po? Samantalang ang tunay na Kristiyano ng 1st century, ipapakain na lang sa leon, hindi pa rin nagdi-deny. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sino mang magkaila sa akin, ipagkakaila ko rin sa harapan ng aking Ama ng letra po letra. Alam nyo ba yon? So, kawaan mo yung sarili mo, bro. No? Ito si Chess. Baka malakas na yung signal. Bro, Brother Chester, Brother Bro, anong signal mo? Kamusta, bro? Okay na. Okay na yung signal mo, bro. So sige bro, ikaw naman na magtanong sa amin. Total, nakapagtanong naman ako sa inyo kanina. No? Bilang tunay na Kristiyano. Kasi dito, sinusuri natin yung sinusubok natin yung pananampalataya natin ba? Kumbaga sa ginto, pinapadaan natin sa apoy para malaman natin kung ito'y tunay na ginto. Kasi pag ito'y nasunog, ay dayami lang to. Pero kung ito'y ginto, lalo itong magniningning. Diba? So sige bro. Pwede kang magtanong. Kahit ano po, no? Ganito dito. Ganito dito kaganda, no? Kahit ano, mantakin mo yan. Kaya ba ni Soriano yan? Kasi Soriano, merong sa tenga eh. Tawag dito, yung earbuds na dun may nagsasalita dun eh. 'Di ba? Kaya nalalaman niya yung mga sagot dun. At saka, eto pa no, sa MCGI, meron kaming record na nag-leak dyan. Pag magtatanong ka, kasi nung naging online na, pandemic, online na. Meron muna sa yung staff na tatawag, itatanong advance kung anong tanong mo. Hindi ibig sabihin pala, hindi sasagutin ni Soriano ng on the spot. Dahil ang mga Kristiyano later, tumatalino na. Kasi yung generation dito sa Pinas, habang tumatagal, nagiging advance. Nagsisitalino talaga. No? Meron mga matatalino dati, pero ang ibig ko sabihin, yung percentage ng pagtalino ng mga tao sa bansang Pilipinas. Angelo, kaibigan ko si Maning Manzanilla, yung tagabigay ng talata kay Soriano. Kunento sa akin lahat ni Maning Manzanilla yun, nung dating siya pa yung nagbibigay ng talata at nagtuturo kay Soriano. Na bago magtanong, tatanungin na yan. At isusulat na yung mga tanong nila, tapos i-feed na lang si Soriano. So yun nga no. So hindi kagaya dito, nagba-blindfold pa kami dito minsan, debate po. Ganun ang tiwala ng Catholic Church sa aming pananampalataya. Kasi may kami, may simbahan kami. Si Soriano, utak niya lang gamit niya. Nag-claim lang ng, hindi naman kinasiyan ng banal na Espiritu Santo kasi lagi naman nagkakamali. May mga contradictory. Hindi kagaya ng mga popes namin.
Ang doktrina namin, infallible yung Pope sa pagtuturo ng kalooban ng Diyos sa gabay at tulong ng banal na Espiritu Santo. Letra por letra yan. Basahin natin dito. Tingnan nyo nga itong letra por letra ang unang Santo Papa ng Roma sa Mateo 16. Tingnan mo letrahan dito, no? Brother Chess, pwede ka na magsalita bro kung gusto mong magtanong dito kahit ano no? History, lahat po dito, no? Sabi dito, sinabi niya sa kanya, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya yung mga alagad. Sinong nakatama ng sagot? Basahin natin. Sumagot si Simon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Son of the living God. Anong sabi ni Kristo? Sumagot si Jesus at sinabi, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at ang dugo ang naghayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ang ibig palang sabihin, si Saint Peter binigyan ng katalinuhan, kaalaman patungkol sa pagkakakilala kay Kristo, yung Diyos Ama. Tapos yung Bar-Jonah, ito yung Holy Spirit. Diba? So, si Saint Peter hindi nagkamali. Bakit? Kasi kung nagkamali siya, lalabas, nagkamali din ng Ama. Kasi yung Ama mismo ang nagsabi, mantakay mo yung aking Ama ang nagpahayag sa iyo nito, di ba? Letra por letra po. So ganun po ang Pope, ayun ang stand namin patungkol sa pananampalataya kay Kristo. Ikaw, Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang ganda ng sagot ni Saint Peter nung Pope namin. Ganyan sumagot ang Pope. Diyan perfecto ang Pope, hindi sa hindi siya nagkakasala, di nagkakamali, parang Diyos, pambira naman, gara talaga, no? So nandito po, nakataya po yung doktrina ng Catholic Church dito, no? Ganito naman lagi kami, no? Yung mga pananampalataya namin, lantaran yan, di namin yan tinatago, di ba? Pumunta nga sa National Bookstore, nandun yung Catechism of the Catholic Church, di ba? So ito, magpakyat tayo. Ito si Jo Marie Acosta, iglesia ng mga iglesia ng mga demonyo. Pinagpupugaran ng masasamang espiritu. Ay iglesia talaga ng mga demonyo. Yung mga tatag lang ng tao, basa. Kaya nga marami kayo mga sinagoga ni Satanas pa ngayong sabi. 'Di ba? Pahayag 2:9. Pero kami po, hindi po mananaig sa amin ng dyablo. Kasi po universal kami. Tandaan natin, nung nakipagdebate ako kanina, tinanong ako patungkol kay Satanas. Si Satanas po, walang lugar sa langit. Kami universal From heaven to earth. Paano kami tatalunin ni Satan? Kayo ang magpapailalim kay Satan. Pero kami, Roma 16, talatang 20, basa. Lagi may talata talaga, no? Talagang nasa panig namin ang revelasyon ng Diyos. Diba? Ang divine revelation sa amin binigay, no? Sa Roma 16, talata ang 23. Kaya wag na kayo magtaka kung marami talagang talata ang Roman Catholic Church po. Sabi dito, binabati kayo, 20, sa talatang 20. Sabi dito, si Satanas, ito si Satanas mismo. Yung hari ng mga dyablo, yung leader ng mga dyablo na kumasi sa inyo. Sabi dito, si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. O kita nyo, ipapailalim saan? Sa inyong mga paa, sa iglesia sa Roma, sa madaling panahon. Sinong iglesia sa Roma kayo? Iglesia kayo sa Roma? Basa, yung iglesia sa Roma, anong mangyayari? Sa talatang 19.
Itaas lang natin, no? Ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako sa inyo. Ngunit nais ko'y kayong maging marunong, no, sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. Yung pagsunod ng mga nasa Roma, bantog na, kumakalat na sa mga tao. Kaya pinupuri talaga sila ni St. Paul. At ang sabi ni St. Paul, sa madaling panahon. Hindi sinabing sa future event. Sa time na yan, no, first century, ipapailalim si Satanas, dudurugin, hindi lang basta ipapailalim, dudurugin sa paanan ng mga nasa Roma. Iyan ang tunay na iglesia ni Kristo. No? Nasa first century, hindi sa future. Kaya yung iglesia ni Kristo, hindi yan pangalan. Yung iglesia ni Kristo, iyan ay pangungusap. Kaya pwede kong sabihin, ang iglesia ni Kristo ay ang Roman Catholic Church. Pangungusap yan eh. Diba? Wala yung pinagkaiba na sinasabi, no? Ang aking ulam o ang ulam ni Boy Letra, no, ay sinigang na baboy. Pangungusap yan. Diba? O lagyan natin ng brand. O sige. Ang ulam ni Boy Letra ay Argentina corn beef. O yun yung title nung ulam ko. Hindi ang ulam ni Boy Letra, ang ulam ni Boy Letra. Diba? Redundant eh. Kunyari, ang iglesia ni Kristo, ang pangalan ng iglesia ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Naulit. Mantakin nyo yun, ang gara, ang weird eh. Ang pangalan ng iglesia ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Naulit eh. Iibahin natin. Ang pangalan ng ulam ni Boy Letra ay ulam ni Boy Letra. Ano yun? Ano yun? Diba? Kasi hindi yun proper name. Diba? Buti sana, kung sinabi dito sa Roma 16, talatang 16, ang pangalan na iglesia na tinatag ni Kristo ay tatawaging iglesia ni Kristo. Hindi naman sinabi. Sinabi lang naman dito, magbatian kayo ng banal na hatlik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Diba? Nag-declare ba ng pangalan dito? So kayo pong mga nasa iglesia ni Kristo, pati po yung umakyat kanina na nagpanggap pang Katoliko, natakot magpakilala, hindi pala proud, mag-isip-isip na kayo, no? Huwag kayong kumapit sa maling pangangatwiran. Hindi po porket mabasa pangalan. Maraming mabasa dito, hindi pangalan. Diba? Yung pangalan po, yun po ay yung tinatawag na pangalang proper noun or proper name. Hindi po ito. No? Pangungusap to eh. Hindi to pangalan, the title na nasa loob ng pangungusap, no? Hindi nga, tinaw nyo, small letter nga ayo. Diba? So, yan ah. So, meron na naman tanong si Seeker. I-mute kita, no? Seeker, no? No? Para umakyat ka dito, no? Pero basahin ko muna yung tanong mo, no? Yung doktrina dati na paghingi ng bayad pera sa may mga kasalan ng kumpisal, hindi po, wala pong bayad ang kasal, ang sakramento. Pati po yung aming pari po, nakausap ko po, wala daw bayad ang kasal. Kasi po hindi po nababayaran ang sakramento. Ang binabayaran po, no, pag ikaw po ay nagkaroon ng kasalang in grande, hindi na ng kasalang in grande, kaya po lumalaking gastos po, no, yung simbahan dinidekorasyonan. Umaarkila po ng mga taga-kanta, taga-piano. Tapos kung ano-ano pa pong gagawin, kaya po lumalaki po yung gastos kasama po sa bill na yon. Pero po yung sakramento, hindi mo yun kayang bayaran. Wala pong presyo yun, sabi sa amin ng pare. Ang sagutin mo, the Seeker, bakit kayo, mga born again Christians ko, no, pag magtatatag kayo ng iglesia, nagkakalat-kalat kayo sa kalsada, manghihingi kayo ng pera sa aming mga Katoliko. May dala-dala pa kayong sobre. Ang sasabihin nyo pa, para sa church po, para sa church po. Pag tinanong mo, anong church nyo?
Ay, ganito kasi, Church of Christ kasi. Asan yung church nyo? Hindi pa, tinatatag pa lang namin. Kaya nga po kailangan namin ng donasyon nyo para maitatag yung church namin. Buburautan nyo kami. Tapos, ganyan naman yung tanungan nyo. Bakit may bayad ang kasal? Bakit may bayad ang binyag? Samantalang ang kakapal nga na mukha nyo manghingi sa amin eh. Gusto nyo pag may manghingi sa akin, kumprontahin ko? Ang dami nang hihingi dito Kasi uso dito, laganap dito yung mga, kasi sa totoo aminin na natin, yung mga Christian denomination, mga born agains, Pentecost, mga Baptist, pwede na kayong magtatag kanya-kanya. Kaya nga ang panukala nyo, hindi kayang iligtas ng tao ang relihiyon. Kundi, tinatawag na relasyon ko sa Diyos, ironic na eh. Kanya-kanyang tatag na lang kayo. Ibig sabihin, no? Hindi na masyadong para hindi ma-invade yung issue na nagtatag lang kayo ng iglesia. Para hindi nahanapin yung tunay na iglesia. Kasi tatag lang kayo ng tao. So para hindi mahalungkat yung historical church, hindi na kailangan ng iglesia o relihiyon. Ang kailangan relasyon sa Diyos, hindi kailangan yung Roman Catholic na kung ano-ano, hindi yan kailangan relasyon sa Diyos. Bakit? Nagtatag kayo ng church nyo, hindi naman yan tinatag ni Kristo. Namburaot pa kayo. Diba? Aminin niyo yan eh. Diba? Ang lakas nyo mamburaot sa mga Katoliko, tapos questionin nyo kung may bayad yung kasal. Hindi bayad yun. Ang tawag dun, handog. O, pumunta ka, magsimba ka. O, pag nagbigay ka dun ng 5 piso, anong sasabihin ng pare? Tanggapin mo nawa ang mga handog na ito sa aming pagsamba sa inyo, tanda ng aming pagsamba sa iyo. Iyon sa amin, naghahandog kami sa Diyos kasi sumasamba kami. Pero saan daw mapupunta yun? Sabi ng pare, sa kapakinabangan ng iglesia na itinatag mo. Sa inyo, kapakinabangan ng iglesia, sa bulsa ng pastor. Kapakinabangan ba ng iglesia? Pag nagbigay ka dyan, sigurado kayo? Ha? Hindi sa kapakinabangan ng iglesia yan. Bulsa ng pastor yan. Basta pastor may kotse. Bro Boy, yung mga pastor nila Bro Boy, ano yan, di ba kapag binibigyan sila ng kung saan sila na-assign, ang una nilang tatanungin dyan kung magkano yung sweldo. Oo, kita mo sa amin, wala naman sweldo yung pare. Stipend yun eh. Wala naman sweldo yung pare namin kasi hindi naman trabahador turing namin sa pastor, sa pare namin, tatay ang turing namin doon kasi pamilya kami. Hindi mga trabahador, hindi mga ibang tao. Kami ay isang bahayan ng Diyos. Kayo, solo niya eh. Bulsa eh. Sige nga, mangutak ka nga sa pastor mo, dahil pera ng pastor mo, hindi ka pa utangin yan eh. Singiling ka pa niyan eh. May katrabaho ko nga nag-abroad. Di ba sa abroad? Inutangan pa ng pastor niya. Hindi nga nagbayad eh. Huwag na kayong maglabas ng mga ganyan. Ungkatin ko talaga yun sa inyo. Pag ako nainis, ungkatin ko talaga lahat ng nalalaman ko. Dami. Sa bus, ang dami nang hihingi eh. No, para kayong mga badyaw. Bira kayo. So sabi may tights daw sa atin. Sabi sa'yo may tights kami. Meron kami, ikapo. Magsimba ka nga sa linggo. Kung may manghingi sa'yo doon. Ikapo. Hindi. Basta yung mga doon, papaikutin lang yun. Pag hindi mabilis yung kamay mo maghulog sa basket, malalagpasan ka. Hindi ka tititigan ng masama. O mag-play ako dito. Yun yung pastor nyo nga dito, pinapagalitan pa kayo sa tights lang eh. Sinusumbatan pa kayo eh. Dami ko napapanood niyan. Sabi ko, tinan mo ito mga lukol-lukon to, pinapagalitan sila ng pastor nila. Kasi gusto mag-ikapo sila. Tapos yung pastor nyo, ang yaman na. Masyado nang mayaman. Ngayon pare namin, mayaman? Hindi eh. Dahil hindi naman yun meron yung tinatawag na vow of poverty. May gano'n sa inyo. Alam nyo ba yung vow of poverty? Narinig nyo na ba yan sa bibig sa labi ng mga nyo? Yung vow of poverty, matagal nang sumpaan yan kahit ng mga apostol. Diba?
Mga apostol talagang hindi yan priority yung pagyaman. Ang priority nila maglingkod sa Diyos. Tatalikuran nila yung mga ganyan eh. Talaga itong mga to, no? Yung si Pope Francis, alam nyo ba yung living cost niya? Ano sinasabi ko sa inyo, no? Hanap kayo ng butas. Ito si Sikar eh, makapal yung mukha nito. Sasabihin pa, may bayad yung kasal nyo, may bayad yung kasal nyo, may bayad binyag nyo. Alam mo saan yan nanggaling, Sikar? Yung binabanggit mo? Sa Satanic Bible yan. Basahin natin dito. Satanic Bible, no? Inungkat doon, yung bautismo daw, inimbento daw ng Vatican, no? Hindi daw para sa maligtas. Kung hindi, kasi daw mayroong bayad. Sa Satanic Bible yan. Satanista talaga kayo eh. O ito si Magic Terium, ito yung nagtatantrums. Magic Terium, umakyat ka dito. Okay ka lang ba? Baka high blood ka na naman. Ito na, bakit may bayad yung kasal ninyo at bayad sa misa? Wala ngang bayad yung kasal. Meron. Huwag mo akong... Debate tayo. Yung kapatid ko, bago lang ikinasal. Kapatid ko bago binayaran yung kasal. Hindi, ang binabayaran yun, yung dokumento. Aning ka ba? Yung dokumento dun yung buwis dun sa ano. Kasi i-rehistro yun sa gobyerno. May bayad ang kasal. Asan sa Biblia? Sa gobyerno. Dokumento yun eh. Yung pinapangalan doon. Pinapanotaryuhan yun eh. Oo. Sanay talaga silang magparatang. Buraot. Bayaran mo ba Diyos? Sinasambang rebulto, may bayad si ganyan. Yung kasal, kaya talaga yan nagbabayad. Kasi nga, para ma-process yung pagpapariso sa gobyerno, ganun kami kinikilala ng gobyerno. Pero once na ikaw ay kasal sa West, hindi namin kikilalanin yung kasal nyo ng simbahan. Kasi hindi yung sakramento nababayaran. Ang binayaran lang doon, yung papaparehistro. Kahit naman saan ka magparehistro ka nga ng motor, mahal-mahal eh. Diba? Yes. Ito, buraot kasi ito eh. Wala siguro itong makain, kaya pati sa kanila kasi, Angel, araw-araw may bayad. Ganito kasi sa kanila, Angel. Sa kanila, obligado silang magbayad kahit walang kasal. O, yun lang. Yun sa atin, kung sa tingin nilang bayad yan, sa atin, one-time payment yan. Yun sa kanila, bro, ang dami lang abulo yan. Abulo yan para sa mga kabataan. No? Abulo yan para sa pagdating ng Webes, pagdating ng Linggo. Isang katerbang abulo yan. Para sa may abulo yan. Abulo yan sa tubig. Abulo yan sa kuryente. Abulo yan sa abulo yan sa sweldo ng sinungaling na ministro. Ang bihirang buhay ito. Hindi pa kasama. Ibig sabihin, hindi pa pala kasama yun. Iba pa sa tubig pa pala. Iba yung ng tinapay yan. Bro. Kaya ang abulo yan nila, bro. Kung nagagalit sila sa one-time abulo yan natin, kawawa naman tayo. Talabas, sila pa yung mas maraming binabayaran kaysa sa atin. Wala naman trabaho yung... Kasi alam ko hindi magtatrabaho yung asawa ng ministro eh. Bawal eh. Bawal yun. Yung pare ng asawa. Malalaki yung kasi bro, malalaki yung sweldo ng ministro nila. Pag kita mo bro, pag nagsisinungaling lang sa stage, malaki na yung sweldo. Sa stadium, kumbira may stadium pa. No? Paano kasi abulo yan nila, Uncle? Yan ay pambayad nila doon sa negosyo ni Eduardo Manalo. Kung saan si Miley Cyrus ay nagpapakita ng etnap at doon ay bika-bikang kang siya doon pag sumasayaw. At yun ay kapurihan para sa Diyos at kay Manalong kaperahan. Oh bro. Kita mo yung kwan bro? Nakita nyo sa GC bro, yung sinend ko na concert. Sa Philippine Arena yun bro eh. Mantakin mo bro, kumakanta yung pagano na singer, tapos yung background niya, yung impyerno. Nako po. Impyerno. Ibig sabihin, no? Satanista. Tapos yung mga lyrics ng kwan bro, yung mga lyrics ng kanta ng singer na yun, naka-flash dun sa may impyerno na background. Ang papangit ng lyrics bro, ang lalaswa. Magandang gabi mga uncle. Good evening, Uncle. Good evening. Good evening bro. Bro Gardo.
Good evening, Uncle Gardo. Good evening. Boy, doon ko sila pre-process yan sa gobyerno. Bira yan, akala mo sa gobyerno hindi naniningil. Yung gobyerno, naniningil yan. Uncle Nash, tsaka Uncle Boy, congrats. May mga pinaiyak na naman kayong mga INC. Ginig lang ako kanina sa mga debate niya. Sa dami niyong abuluyan, kinukuliktahan, tapos magpapadisko pa pag magpapagawa ng kapilya. Sana punta yung abuloy, ang dami-dami, pati patay. Pati patay, ano na? Umiyak si Magicterium eh. Umiyak na si Magicterium mo. Wala naman kain Magicterium, nagrereklamo ka sa nagbayad yung kapatid mo. Ha? Doon sa registration fee ng kasal ng kapatid mo? Nanginayang ka, Magicterium? Oo, tapos. Padalang kita ng 1 kilong toyo, alamin mo. Pang isang buwan. Bisa ng kalulu. Para ano? Pwede ba sa wala ka na yata makain? Pati yung hindi ka makatulog nagbayad yung kapatid mo sa kasal niya? Yung sa parehistro sa ano? Bira ka eh. Kasi nangihinayang sila na ibinayad sa simbahang Katoliko na sana man lang ibinigay na lang kay Eduardo Manalo. INC ba yun si Magicterium? Ngayon siya. Oh, ayun siya bro. Kita mo lang utak ko. Dito naglalabas ng sama ng loob ng mga nagagastos niya linggo-linggo eh. Ano yan eh, mga igit. Bro boy, parang magkikipag-debate si Bro Chess. Eh, open mic. Hindi pa rin siya nag-open mic. Baba muna natin kung hindi nag-open mic. Hello po. Hello po. Pwede po bang makidebate si Nash or si Boy Detra? Oo, ako ang gusto kong debate bro. Ano eh. May paksa ako naka-ready sa mga gusto maghamon sa akin. Ang topic, Bible is a Catholic book. Patutunayan ko po na yung pagluhod sa rebulto ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pananalangin sa rebulto ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pag gano'n lang specific, ang pag-load sa rebulto ng mga Katoliko, kasi kung sasabihin mo yung kayo, nyari, lumod ka sa rebulto, hindi naman namin rebulto yan. Ay pagdudahan talaga kita kasi minsan lumuluhod kayo kung saan-saan eh. 'Di ba? Nag-iiyak kayo. Specific mo bro, Catholic Church, rebulto ng mga Catholic Church. Patutunayan ko po na ang ang pananalangin at pagluhod sa rebulto ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa harapan ng rebulto. Mali nga eh. Ganito bro, wala naman nanalangin sa rebulto. Bro, please, ang tutulan yung aral ng Katoliko. Huwag kayo mag-imbento ng aral tapos umabat sa amin. Pero nakikita last na itong i-explain ha. Last ko na ito. Ngayon ko na mag-explain ng paulit-ulit bro kasi hindi ka naman bata, di ba? Yung bata kasi, pwede mo siyang paulit-ulitin kasi nga bata. Ikaw bro, malaki ka na. Ulitin ko bro. Specific. Katoliko kami, hindi namin papatunayan yung mga pagano. At ang Catholic Church, no, ganito yung tamang pag-worship sa Diyos. Ang pag-worship sa Diyos, yung highest form of worship, nakaluhod sa harapan ng rebulto ni Kristo. Ako affirmative kung gusto mo. O kung ikaw ang affirmative, iayos mo yung paksa mo. Kasi alam nga naman magpatunay kami ng hindi namin aral. Hindi naman kami mga inutil kagaya nyo. Patutunayan ko po na ang paghingi ng tulong kay Maria at pagluhod sa harapan niya ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ng mga Katoliko? Opo. Sige. Patutunayan ko po na ang si Isgad paghingi ng tulong kay Maria at pagluhod sa harapan ng kanyang limit mo na kita bro, parang hindi ka kasi namamansin. Ang tanong ko sa'yo bro, si Isgad ba to? Hindi ka kasi namamansin bro, kaya kailangan pa kitang imit para mapansin mo ako. Si Isgad ka ba bro? Yung defender, yung Christ of God defender, ikaw ba yan? Para kasing may sarili kayong mundo, kinakausap kayo ng matino eh. Pwede yan bro, yung paksa na yan bro. Kasi papatunayan niya bro na 'di ba yung may mga tao na nagpatulong kay Maria na magbigay si Kristo ng wine. Ibig sabihin pala sa stand niya na yon, nagbigay si Kristo ng pagkain o ng inumin sa mga Diyos, sa mga pagano.
Bumaba naman. So kita nyo kung paano yung attitude ng Catholic, yung difference ng isang Catholic debater sa Protestant debater. Yung Protestant debater, may sariling mundo. Nagtatantrums na mga Protestants. Hindi namamansin. Nagsasalita lang ng parang walang naririnig. Hindi kagaya kami, mga Katoliko, hindi namin binibigyan ng kahihiyan. Yung mga kapwa namin Katoliko dito, okay kami makipag-usap. Direct to the point, nakakausap kami ng matino. Ito si Brother Josh. Good evening sa'yo, bro. Brother Josh. Yes, good evening po. What's up, bro? So ano ba yung theology niyo pagdating sa bro? Sa salvation, ano ba yan? Once saved, always saved? Faith alone? Ano ba? Sa kaligtasan naman natin kasi una kung himay-himay naman natin yung word of God. Sige bro. Ang sabi dun sa Ephesians, di ba? Ephesians 2, by grace, ang ibig sabihin yun, sa biyaya lamang tayo naligtas. Yes po, tama. Hindi po totoo lang Catholic Church dyan po. So, hindi siya mabubuting gawa. Saan ba yan? Sa Ephesians? Meron ba nakasulat doon, mabuting gawa, bro? Hindi, meron, hindi siya mabubuting gawa kasi by grace. Sure ka na nakasulat yan, bro? Na sinabi doon, hindi sa inyong mabubuting gawa. Ang ano natin doon, dito Sander, basahin. Babasahin ko. Letra por letra. Ephesians 2 verse 7, 8, 9. So hindi nyo na nga sinama yung 10, di ba? Kasi tutul nga kayo doon. So tingnan natin ha. Pero pwede naman natin. Babasahin ko. May mabasa ba tayo dito hindi sa inyong mabubuting gawa? Basahin natin ang letra por letra. Hayagan to. Makinig ka. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Anong nakasulat dito, bro? Sa gawa na ipinagmamalaki o sa mabuting gawa? Ang unawa natin dito kasi yung bro, tanong ko bro, may nakasulat ba ditong salitang mabuting gawa? Walang mabuting gawa. Wala pala. Kundi tinatawag natin dito yung mga gawa ba? Halimbawa, Anong gawa ito? Kasi sinabi dito, bro, ipinagmamalaki. Alam mo ba yung gawa na ipinagmamalaki? Alam mo ba? Yung pinagmamalaking gawa, yung para bang nangyari sa tower, Babel of Tower. Hindi yan nangyari sa Babel of Tower. Ang sinabi dito, letra por letra, makinig ka bro, nagkamali ka na naman. Hindi, ang sinasabi ko sa iyo Makinig ka nga bro, dituro ko nga yung tama. Hindi ito sa Tower of Babylon. Ito yung pagtutuli na ginagawa ng mga Judeo-Christian. Basahin natin ang letra por letra. Hayagan to. Sa biyaya, makinig ka muna. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang sinuman na huwag magmalaki. Anong gawa ito? Sa talatang 11, ibaba mo lang. Kaya nga alalahanin ninyo na noong una kayo'y mga hintil na sa laman na tinawag na dituli ng mga tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Ibig sabihin, ang sabi ni St. Paul, yung pagtutuli nyo, gawa na lang ng kamay ng tao yan. Hindi na yan kalooban ng Diyos. Hindi na tayo kalooban ng Diyos na ipatuloy para tayo maligtas. Kundi ang ginagawa ng mga Hudyo ay magmalaki. Sabi dito sa Galatians 6 verse 13 to 14 to 15. Basahin natin. Hindi yan mabuting gawa eh. No? Hindi mabuting gawa yan yung mga pagtutuli ng mga actually masamang gawa nga yan eh. Pinapalitan nila yung doktrina ng Catholic Church. Sabi dito. Sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi din naman tumutupad sa kautusan. Ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila'y magmalaki sa inyo sa laman. Magmalaki. Ayun pala yung ginagawa ng mga Judeo-Christians eh. Pinagmamalakihan nila yung mga hintil na dituli. No? Pero, sabi ni St. Paul, gawa lang ng tao yan. Basa. Subalit, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magmalaki. Kumaliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo
Nasa pamamagitan nito, 1,000 na naipako at ako'y sa 1,000. Sapagkat ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kung di isang bagong nilalang. Alam mo yung bagong nilalang? Ayan yung bautismo. Para ikaw ay maging bagong nilalang. Maging, sabi nyo pa nga, born again eh. 'Di ba? Maging ikaw ay ipanganak na muli, kailangan mo magpabautismo. Hindi tuli. Hindi to good works yung sinasabi sa Ephesians 2, verse 8 to 9. Huwag nyo sabihin good works yan. Dahil ang good works dyan, na-mention sa verse 10. Basa. Ito yung good works na na-mention sa verse 10. Ang ano natin. Teka lang. Basahin naman na natin ito. Sapagkat tayo, makinig ka muna kasi. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nang una pang siya'y nating lalakaran. Yung lalakaran natin, makinig ka muna kasi. Yung pananalig mo kay Kristo yung bro, yung sinasabing mabubuting gawa. Walang sinabing pangangaral kay Kristo dito. Sinabi dito, mabubuting gawa, hindi aral. Yung mga mabubuting gawa mong na kay Kristo ka na. Ito yung dito sinasabi. Kaya nga, kay na kay Kristo ka na kay hindi, na-mention dito na yun ang dapat nating lakaran. Hindi sinabi sa verse 9 na yung mabuting gawa, no, pinagmamalaki. Sa ating pinagmamalaki dito bro, pagtutuli ng ginagawa ng mga Hudyo, yun ay hindi mabuting gawa. Ayun ay mabuting gawa, kundi masamang gawa. Yung pamamaraan. Makinig ka muna, hindi yun mabuting gawa yung sinasabi dito. Hindi, salita lang tayo bro, kasi dun sa Roma. Debate na lang tayo, hindi mali-mali nga sinasabi mo eh. Paano nga, kinukulit ko pa nga. Hindi mali yung bro, sabi nga dun sige, sabi mo hindi mali. Asa nakalagay mabuting gawa dito sa 9 to 8? Pakinggan mo muna ako, dun sa Roma. Bro, talata ang hinahanap ko. Meron bang nakasulat dito mabuting gawa sa 9 to 8? Roma, naging mali ka muna kung ano-ano pinagdadaldal mo. Makinig ka sa tanong ko, kung gusto mo magsalitan tayo, ito yung tanong ko. Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sinabi ba dito yung pinagmamalaki, mabuting gawa, term na mabuting gawa? May nakasulat ba dito para sabihin nyo mabuting gawa itong sinasabi dito na hindi tayo naligtas sa mabubuting gawa ko, no? Asan dito? Siguro meron sa may dinuktor eh. Alam ko may dinuktor na Bible yung mga Protestant. Sa Greek, wala namang ganun. Kung may nabasa ang ganyan, pwede ka na magdadaldal. Mali na ako, ikaw na lang magsalita, mali ako eh. As long as wala kang mabasa, ang binabasa ko bro, hayagan, lantaran. Binasa ko sa baba, basahin natin. Kaya nga alalahanin ninyo, na noong una kayo'y mga hintil sa laman, tinawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng kamay ng tao. Gawa ng kamay ng tao ang pagtutuli. Sabi ni St. Paul, yun yung pinagmamalaki upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kasi nga nagmamalaki na nga sila. Kaya nga nangyari sa Council of Jerusalem, no, pinagtatalunin nila yung pagtutuli kasi makukulit nga yung mga Judeo-Christians, gustong ipatuli yung mga hintil. Pagkos ang pinagkasunduan nila doon, huwag natin silang gambalain. Kung hindi, pinahiwalay sila sa gawaing makapagano. Acts 15 verse 19 to 20, 29. Lantaran at hayagan. Lantaran at hayagan. Bro, dahil kasi puro ikaw na lang nagsasalita eh. Lantaran yan bro. Itutubig na naman kita. Sige, anong talata sasabihin mo? Ikukorek ko na naman. Sige, correct natin. Anong sasabihin mo? Ano ba yung salitang biyaya? Hindi, halimbawa sa biyaya lamang tayo naligtas. Kailan mo ba itanong yan? Ano yan? Charis yan eh. Sa Greek? Alam mo ba sa Greek yan? Hindi nga, wag mo na. Alam mo ba sa Greek yan? Pag nagbinabasa hindi mo pala alam yan sa Greek. Ayun pa rin eh. Pero hindi ka naman marunong magbasa ng Greek. Nandun na yung salitang pero hindi ka naman marunong